Ginoo ko, luya na sa bata. Lagom na. Lagom na kayo yung bata, oy. Sa initial assessment ko po sa bata, talagang lifeless na po siya, parang clinically dead kumbaga po. Meron nanay na sumigaw at yun po, tumulong po ako sa bata. Nang nakita namin or nakita ko na na-aksidente nga po siya. Marunong po akong mag-CPR dahil tinuruan po ako ng nanay ko nung grade 6 po ako, tsaka nakapag-training po din ako sa Red Cross at tsaka sa ROTC po. First time ko pong mag-handle ng ganong emergency situation kung saan meron po talagang may kailangan ng CPR. In-assess ko po kasi yung bata kung kailangan niya ba ng parang direct na CPR o immediate CPR po. Sa initial assessment ko po sa bata, talagang lifeless na po siya, parang clinically dead kumbaga po. Wala pa, padayon lang na. Tumawag ako ng help ka Lord kasi kailangan ko po talaga ng strength at saka confidence sa sarili ko na kailangan ko na talagang tulungan yung bata knowing that wala na pong enough o sapat na oxygen o blood circulation sa mga extremities ng bata. Lang siya, ipato lang po siya hospital ba? Ipato lang po siya hospital, te. Naripan ka na hospital. Bukan yung ambulance. Opo. After 6 minutes ko pong sinipr yung kid, kinuha na siya ng ambulance nung parang later part ng video po nung nag-viral. Dinala na po siya sa hospital at saka parang na-admit siya doon ng 2 days or 3 days. I just had to gather yung parang strength ko para tumulong po at mag-volunteer. Mas mabuti na may alam tayo kaysa wala. Kasi better have the skills po and not need it kaysa kailangan mong ng skill na yun tsaka hindi mo alam. So, as a student and as a person po, sana mas maging willing yung mga tao na mag-learn ng CPR. Supposedly po, at least one person in the household po sana yung marunong. Pero mas better po if lahat ng tao sa bahay marunong. Ginoo ko, luya na sa bata. Lagom na. Lagom na kayo yung bata, oy. Ditsura ni lagom. Naripan ka na hospital. Bukan yung ambulance. Opo.